Yeah, yeah, yeah. Let's go. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. May tasa sa mesa, may balitang dala ang araw. Maagang gising ang kwentuhan, sa bawat kanto may init ang usapan. Kape at pandesal sa kamay, handa na ba? Sabay-sabay, halina't makinig, mga nangyayari sa bayan. Balita na dapat nating pagdaanan. Maagang nagigising mga media at blogger, may dalang update na aabangan mo lagi. Tara na po, kapihan sa PDP. Tara na po, makinig at makisabay. Kape, pandesal, kesong masarap. Tara na po, handa na ba ang lahat? Handa na ba ang lahat? Sa Miyerkules ang live podcast, may saysay ang bawat salita. Sa pagitan ng tawa at tanong, may katotohanang lumalabas. Sa umagang masigla, ikaw at ako'y kasama. Hindi lang usap, may aral sa bawat paksang binubuklat. Halina't makinig, mga nangyayari sa bayan. Balita na dapat nating pagdaanan. Maagang nagigising mga media at blogger, may dalang update na aabangan mo lagi. Tara na po, kapihan sa PDP. Tara na po, Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta? Ako po ang inyong lingkod, Kapeni Belmonte, ang inyong direktor at syempre ang VP for NCR ng ating mga kasama sa PDP. Dito po yung iba nating mga member, of course. Salamat po ng marami sa lahat ng vloggers and media. At ngayon naman po, live tayo sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang nag-aabang sa mainit nating mga topic na tatalakayin ngayong araw. At alam nyo, lalong-lalo na dun sa mga apektado na mga lugar na binabaha. Baka mamaya isisi na naman ninyo sa isang tao yung bahang yan. Ang makakasama naman natin ngayong araw ay isang lingkod bayan na hindi natatakot manindigan. Alam ba ninyo? Balita ko, nilangoy niya ng baha dahil talagang hindi yan mapipigilan when it comes to pagtayo sa pagtindig sa katotohanan na dapat malaman ng sambayanang Pilipino. Ang patuloy na paglubog ng mga lugar na dati naman hindi po binabaha. Mga kaibigan, ngayong araw na to, nasa harapan nating lahat ang talaga naman pong nire-respeto, kinatatakutan ng mga tiwali, pinanginginigan ng mga, alam niyo na, yung mga bangag, when we talk about drugs, walang nagmamahal sa kanya. But when we talk about corruption, yung pag-stand firm for what is right for the country and for the people of the Philippines, alam ko, lahat kayo, mamahalin nyo siya. Let us all welcome, live na live po dito sa kapiyan sa PDP, Honorable Rani Lodovica, ang konsehal ng ika-2 distrito ng Quezon City. Kasama po niya ngayon si Kaasha Pimentel upang ipakilala naman siya ng lubusan para sa kapagkilanlan ng ating mga kababayan na nakatutok sa ating pong live podcast. Kaasha?
Magandang umaga sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating kapihan sa PDP Laban. Ito po si Ka-Astra Pimentel, ang inyong membership committee chairperson ng PDP Laban. Oh, so alam nyo na ngayon kung bakit yung suot ko ay parang naka-camouflage. Kasi, di ba? This is in honor of our guest. Kasi ito ay susuong hindi lamang sa baha, kundi handang sumuong sa giyera at sa kahit anumang laban. Sabi ko nga, ito, di ba, meron tayong huling kataga sa ating pambansang awit. Ang mamatay na dahil sa'yo. Sigurado ako, hindi ito takot mamatay, hindi ito takot masagasaan, hindi ito takot makulong, hindi rin ito takot magutom, at hindi rin ito takot lumangoy at lumunok ng tubig baha. Please welcome ang ating pinakamagwapo, makisig na, o diba? Oo, ang ating pinakamamahal na Tatay Rani. Tatay Rani, mag-welcome ka naman sa ating mga nanonood. Isang maulang umaga po sa ating lahat at sa intro ho ng dalawang ito mukha akong kinabahan ng umukha. Sinagangit bigla ho ako. Oo, dahil alam ko na kayo po ngayon ay nalalagay sa mga hindi kagandahang sitwasyon. Pero nandito po kami para po tingnan natin at isigaw natin kung paano tayo ay nilagay sa kasalukuyan nating sitwasyon na yan dito po sa mga pinagkatiwalaan natin. Pero tayo po ay binigo. Isang maulan po at mahaba-haba po itong usapang ito. Grabe yung pagpapakilala sa akin dito, kaya ngayon lang ako kinabahan Ang dami ko na hong napuntahan at nag-guestan at kahit na mayroon din akong teleradyo program, dito, kabado ako dito sa dalawang ito, dito ako mapapahamak. Maraming salamat, Tatay, Konsi, Karani. Alam mo, ang daming tawag sa kanya. But most of the people ng Quezon City is talagang ang tawag po sa kanya is Tatay Rani. Tatay po siya ng lahat. Parang hindi naman po Distrito 2 lang hanggang sa kabuuan po ng Quezon City at parang buong Pilipinas na rin ang bansag po sa inyo ay tatay. Kaya tatay, are you ready? Game na game na para sa bayan at para sa taong bayan. Ako naman po itong issue natin, alam ninyo, ito po yung inaabangan ng ating mga kababayan, ang makatotohanang usapan, ang bagsakan ng totoong pangyayari. Wala tong Bagsakan talaga. Hindi, wala tong wala tong control. Kahit na may issue sa flood control. Walang brake fluid. Kaya hindi tayo iinom ng brake fluid, hindi ako magpe-preston. Dahil karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman ang totoong nangyayari sa atin pong bansa. At yan naman po ilalatag at hihimay-himayin namin kasama ang talagang kinatatakutan dahil wala rin tong ininom na preston. Wala tong brake fluid na ininom ngayong umaga dahil yan po talaga ang aming sadya at yan ang alam naman niya na talagang dapat ipahayag at malaman ng mga tao dahil lagi na lang tayong ginagawang pamato o bola. Kayo naman pabola ng pabola. Lumalangoy na nga kayo, tumatango pa kayo. Saan kayo lumalangoy? Sa kasinungalingan at ng kasama baha. Huwag niyo inumin. Kasama yun. Meron kami water, we can give you water, no? We will not allow yung Pilipino na lumunok na lang ng paulit-ulit na baha. Hindi po nilulunok ang baha, bagkus yan po'y ginagawan po ng solusyon para hindi mamatay ang mga Pilipino na lagi na lamang pong inuuto at paulit-ulit na ginagago. Kaya saga ng amin po, dito po sa kapihan sa PDP, hindi po tayo titigil hanggat hindi nakararating ang katotohanan sa ating mga minamahal na kababayan. Kaya nga po, nandito po si Tatay Rani dahil magmumula sa kanya ang lahat ng katotohanan at informasyon
kung ano talaga ang nangyayari sa atin pong bansa. Dahil hindi lamang po nakakahiya, dati ang NCR hindi binabaha. Correct. Nagkakaroon lang ng mga flash flooding sa mga matataas, may bundok at maragasan tubig hanggang sa may pagguho. Ngayon dito, sa totoo lang, sa loob ng mga bahay sa baba, bahay sa taas, pati mga bahay sa gitna. Sa ginagawa pa lang nila, wala pang ulan. Diyos ko po, ang dami ng gumuho. Kasama ang mga pangarap ng sambayan ng Pilipino. Kaya ngayong umaga, huwag na natin patagalin. Konsi, simulan natin sa isang mahalagang tanong. Ano po ba talaga ang sitwasyon ng flood control projects? Doon muna tayo mag-uumpisa sa inyo pong lugar sa Quezon City at isama na rin po nyo mamaya habang hinihimay natin ang kabuuang bansa nating Pilipinas. At bakit po patuloy pa rin ang pagbaha kahit bilyon-bilyon na ang ginagastos ng pamahalaan. Kaya ngayon, Karani, ibibigay ko po sa inyo ang mikropono upang maglatag ng katotohanan sa ating mga minamahal na kababayan. Karani? Yes, ang usapin sa baha sa lungsod Quezon, hindi ho nakaatang lang sa lungsod Quezon mismo, kung hindi po ito ay national issue at national problem. Although ang Quezon City, may sinasabi nga kami, malaki pondo namin, kumpleto po kami doon sa flood mitigation program namin. Ang Quezon City, ang kauna-unahang merong master drainage plan. Na yung master drainage plan na to ay binubuo to, ultimo ho, yung mga ordinaryong mamayan ay kinonsulta po rito at yung mga academ at higit sa lahat, yung mga professional engineers na base ho ito doon sa aktual na sitwasyon na. So, yung aming master development plan, 2 years ago na po ito, kaya lang hindi ho totally may implement dahil alam niyo naman po ang lungsod Quezon, kami ho yung dating national capital ng ating Pilipinas eh. Pero ang kailangan dito, magkaroon ng ika-iisa na plano at patutunguhan ang national government. Alam naman po natin sa Quezon City o Metro Manila na andyan din po yung MMDA at bukod po doon sa DPWH. Yung MMDA po, kinreate po yan, way back na Marcos time pa po yan, pero ang nature ng trabaho ng MMDA, unang-una po ay dapat i-manage niya yung traffic. Pangalawa, solid waste management at pinakamahalaga sa lahat, itong flood control. So ito pong DPWH at MMDA, may kanya-kanyang programa, may kanya-kanyang sistema at hindi nakakipag-konsulta o nakikiisa sa lungsod Quezon. Kaya nga napakadaming problema namin dito sa mga national project program nila, Madam. Yes. Ang problema rito, yung national government hindi nakikipag-cooperate, hindi nakikipag-dialogue para iisa lang ang dapat na plano at dapat i-implement. Kaya dito, kahit anong gusto naming ayusin, ang drainage sa problem namin dito, hindi ho masosolve ng Quezon City. Dahil karamihan sa mga problematic na lugar ng Quezon City, under national government. Ayan, grabe naman ito. Kaya mukhang gustong mag-regards ni Tatay Rani kay MMDA chairman Yes. General Torre, no? Kasi sabi niya yung MMDA, hello MMDA, pwede ba kausapin niyo na si Tatay Rani? Okay? Ngayon, ang katanungan, Tatay Rani, kasi nasabi mo nga, so may pag-asa kaya ito si MMDA chairperson ngayon, no, na makipag-ugnayan sa inyo. So saan ba talaga sa sistema na ito? Saan ba talaga ang problema? Nasa pagplano, nasa implementasyon, o dahil ito sa korupsyon? Yes, unang-una yung sistema. At pangalawa, korupsyon. Yung sistema kasi ng gobyerno natin ngayon, ilang taon na rin naman eh. For the past 4 years, kompleto ho sila sa planning.
Ang problema nila, implementasyon. Bakit kamo? Maganda ang planning, pero may korupsyon yung planning na to for budget purposes. Pagdating, budget purposes po, na pinupondohan po yan, kita nyo po sa lahat ng pagpaplano nila, sa paggawa pa lang ng plano ng isang flood control program, binabayaran na po yan. May konsulta po dyan, may consultant po dyan. Doon pa lang may korupsyon na. Ngayon, pagka nagawa ang planning, isasubmit sa DPWH, isasubmit sa NEP para mapondohan. Pag napondohan na, malaki, ang ganda ng planning Hindi ho basta-basta, hindi barya ang bayad sa paggawa ho ng plano Pag approve na ang budget, eto na ang problema. Hindi may implement ang proyekto dahil sa korupsyon. Buti sana kung isang tao lang nangungurat hindi Systematic ang korupsyon at ang sindikato ng ating gobyerno, kaya wala tayong makukuhang tunay na solusyon dito sa baha. Hindi lang sa Quezon City, Metro Manila na. Yun ang nakakalungkot. Dahil sa korupsyon, ang ganda ng planning, consultation, dialogue, paano may implement? Binulsa yung mga pondo. Yun, ang real talk tayo, real talk tayo. Kaya hanggat sila nananatili sa gobyernong ito, wala ho tayong makukuhang konkreto, totoong proyekto dito sa baha na problema natin. Penny, may follow-up question lang muna ako kay Tatay Yes, Rani please. na sabi niya 'di ba, ang napakahirap kasi parang pang-forma lamang yung paghihingi ng budget, no? More on kaya ang laki ng problema sa korupsyon. Nitong nakaraang 2 linggo, sunod-sunod ang ulan, sunod-sunod ang baha, and Quezon City was one of the most affected dito sa Metro Manila. Tanong ko, ilang beses po kayong nabisita ni MMDA Chair? Yeah, in fairness kay MMDA Chair, yung kanyang pagbisita naman compliance report din. Compliance yun para doon sa sinasabi nilang improvement ng amin. Identified yung mga flood-prone areas namin Identified din yung problema. Gaya dito sa project sa District 4. Yung San Juan River po namin. Yung mula J. Araneta, papunta ho dito sa San Juan, papuntang Mandaluyong. Kompleto po ang kanila hong systematic na pagbisita. Yung pampoto ops. Pero ang tunay na nag-dredge dyan sa San Juan River namin, natatandaan nyo itong isang oligarchs din. Isang oligarchs na siya ang nag-dredge at doon pinakita niya kung gaano na bumabaw ang ilog Kaya dinidredge yan, lumalim uli, pero dahil nga sa korupsyon, dahil din doon sa pagpaplano nila na mali, yung malawak na ilog, naging makipot, naging imbudo, nung nakaraang administrasyon, nakaraang taon, ngayon, nang bumabaha last year, nakita ito, kinorek ito, almost 700 million, dinimolish yung flood control na yan. Ngayon, nandyan na naman ang baha. Nandyan pa rin ang baha. So, ibig ko po sabihin, hindi lang po sa pagpaplano, hindi lang po sa pagpapa-implement, ang naging problema. Ang laking problema, yung kinukurakot nila ang pondo para sa proyekto. Yun ang katotohanan po rito.
So, kumusta naman Tatay Rani? Yung mga nagpakita ba nitong baha lahat ng mga kongresista ninyo na nabigyan ng flood control project? Nakita ba at naramdaman ba ng taong bayan ang kanilang paglabas? Nag-report ba sila sa kanilang sa kanilang kalagayan habang bumabaha at bumabagyo? Meron bang wala ata kaming congressman eh. Wala ata pagka deliberation, pagka impeachment, nandun siyempre, alam naman nila na sila ay isa sa dahilan kung bakit bumaha dahil dito sa korupsyong ito, walang naglalakas loob na magpakita. Kawawa ang mayor, kawawa ang kapitan, kawawa ang mga konsihal. Sila ngayon ang nag-aasikaso sa baha na dahil sa mga national official natin. Ayan, Alam ka, gising-gising, no? Kaya ka, Penny, ikaw naman dapat gising-gising dyan, mga mo? kongresista. Alam mo, mga kababayan, yung mga aware po sa mga Chinese beliefs, no? Kung napapansin ninyo, tayo po ay nasa buwan ng ghost month. Kaya bawal daw ang naka-block. Pero nagluluksa po ang mga Pilipino at Pilipinas dahil tuwing bubuksan ninyo ang radyo, ang cellphone, ang telebisyon, makikita ninyo rumaragasang tubig. Makikita ninyo inaanod ang matanda, bata na walang kalaban-laban dahil sa biglaang pagtaas ng tubig. At ito'y nanggaling sa kapabayaan. So, ano ba talaga ang dapat katakutan? Hindi ko po kinokondena o kine-question yung Chinese beliefs kasi ako po sumusunod din. Sabi ko, wala naman pong mawawala pag tayo'y sumunod. And in fact, mabuti na rin po yung nag-iingat. Pero di po ba mas nakakatakot sa Ghost Month yung Ghost Project? Ghost Project? Kasi aktwal na mga aksidente ang inyo pong makikita. Itong sa Ghost Month, pwedeng maiwasan basta magsusuot ka lang daw ng mga magagandang kulay, may panglaban, may meron tayong pangontrang hawak. Ito hindi, kumokontra pa yung may hawak ng Ghost Project. Diba? Bilibin pa ang batas para magmukhang tama yung ginawa nilang karumal-dumal na mga atin pong na-experience ngayon. Pero nakalimutan po nila ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat na iyuyog-yog ang lahat para lumabas ang katotohanan na meron po talagang kapabayaan, merong nanamantala, at meron talagang mga hayok sa autoridad at mga pera na habang naghihirap ang ating mga kababayan, siya namang nagpepiesta at naghahatian at nagkakaroon ng mga mali-maletang issue na talaga naman pong yung kung sino po yung nanawagan, nanindigan at isinigaw ang katotohanan, siya pa ang pinarusahan. Nasaan ang hustisya sa bayang Pilipinas? Kaya ang tanong ko po sa ating pong Tatay Rani, bilang nasa ground, ano-anong mga ghost project o substandard projects ang nakikita mo? Yeah, Sandali, unang-una, ito pa, Tay. Paanong direktang naaapektuhan ng mga ito ang mga tao? Pasimulan natin sa inyo pong distrito. sa amin pong distrito, actually ang District 2 ho ay Batasan, Commonwealth, Silangan, Holy Spirit at Payatas. Yung aming isang barangay, lalong-lalo na yung barangay Silangan, tabing ilog po kasi at Batasan eh. Pero nung after ng Undoy, nagkaroon po ng isang proyekto po dyan, kapanahonan ni Pinoy, pinadredge at nagkaroon ng tinatawag ko nating flood wall. Hanggang Marikina po yan. Yung totoong proyekto noon, napakinabangan po namin. Yung akin pong tinitiran na isang subdivision dati, ang Undoy binabaha hanggang tuhod.
hanggang dibdib, yung iba lagpas tao. Pero dahil doon sa wall na yon, flood wall na yon, ang ginawa sa Marikina, batasan hanggang Marikina, na-prevent po yan. Yan po ay isang tunay na proyekto na nakikinabang ang tao dahil noon minimal lang ang korupsyon. Ngayon, grabe ang korupsyon, 80% kinukurap, 20% na lang ang nasa proyekto. So, substandard, kaya konting ulan, konting baha, warak na. Kaya sa aming distrito, wala akong masyadong problema ron. Pero sa entire Quezon City, sa iba't ibang distrito namin, yung dating hindi binabaha, ngayon ay binabaha. Dito lang, yung nadadaanan po ninyo bago kayo makapunta po rito, sa Tatalon, E. Rodriguez. Dati ang baha po diyan hanggang tuhod. Ngayon po ang baha, lagpas tao. Ano ang dahilan? Simple po ang dahilan. Hindi na i-implement yung plano kasi nabubulsa ang pondo. So, sino ang problema? Sino ang salot talaga? Di yung mga politiko at yung taong gobyerno. Natatandaan natin nung bagong upo si Secretary Benz Dizon, pinagmalaki niya na within 1 year, wala nang baha. Within 1 year, wala nang GOS. Ngayon, tanong ko sa inyo, nagkatotoo ba? Mas lalong bumaha, yung dating hanggang tuhod, yung Tatalon, yung J. Araneta namin, Barangay Santo Domingo, District 1 na area, Del Monte namin, lagpas tao. Hindi ho problema ang ulan dahil may advanced na po tayong study po dyan. Yan po, isang dekada na sinasabi, may climate change tayo, kaya climate change adaptation nga eh. Resilient nga dapat eh. Yung mga design, resilient. Kaya lang, ang problema, hindi resilient yung mga nagpapapondo nating mga congressman. Bulsa lang ang resilient. Oo, hindi resilient. Sila talaga ang tunay na salot sa aming lugar. Ako, sinasabi ko sa aming lungsod na lang muna. Kasi yun ang nagiging problema po namin talaga. Yung mga national program na hindi kino-coordinate sa aming lungsod, doon po nakikita. Bakit ayaw nila mapag-coordinate sa amin? Kasi malalaman na meron systematic na korupsyon sa national government. Yeah. Grabe. Kastra. Yes, Kapeni. Alam mo, marami na namang magre-react dyan for sure, yung mga kasama. Kasi ganun lang naman yan eh. Uma-ouch kayo ng uma-ouch. Tapos, imbis na nananahimik na lang kayo, dahil alam niyo, hindi na nalilinlang ang Pilipino, gina-justify niyo ba yung mga katarantaduhang ginawa ninyo? May isa nga dyan eh, pastor to Sa totoo lang, okay na eh, kalmado na. Kalmado na ang baha. Marunong na tao, nag-study na lang silang lumangoy. Sa totoo lang, nag-swimming lesson na lang. Kasi that is the only solution that we can do. No, to make sure that we will survive. 'Di ba? Anong alternatibo yan? Total tubig yan, let's study swimming. 'Di ba? Kapag kunwari sunog yan, napabayaan, mag-study naman tayo yung parang sa hiking, yung wall climbing. At saka yung how to, maging balanse in times of ganyang mga biglaang pangyayari. Ito, we're just making jokes out of the situation na talagang hindi katanggap-tanggap. Ganyan kasi Pilipino eh. Kahit na sa oras ng sigalot, oras ng gutom, oras ng kalamidad,
still, naghahanap pa rin sila ng magpapakalma dahil ayaw nilang iparamdam sa ating mga anak, kapamilya na may fear din sila sa heart. And even though walang leadership sa pamilya, that is a sign also of leadership bilang mga padre de pamilya at mga nanay, haligi ng tahanan, at kung ano-ano pa. Kaya ang gusto ko lamang pong susugan sa katanungan ko po, tatay, no? Tuwing panahon po ng ganyan na talagang ang pakiramdam ko na dito, dapat pakapalan ng mukha na kahit may naririnig ka, asip kala mo, ano yung alingaw-ngaw? Parang alas 8 ng gabi, guni-guni. Ano ang nasa dako roon? May narinig ka ba? Parang ganun sila. Tapos they have the guts to face the world. World, not only the Philippines, because the whole world is watching and updating the corruption issue of our country. Nakakahiyaman, pero iyon po ang realidad. Kaya that's the reason why giggle match sila. Pero your giggle match is not applicable at the moment dahil ang dami na pong lumulubog sa baha. Yung iba hindi pa nakatapos ng swimming lesson, so talaga nalulubog sila. Paano naman yung mga aso, yung mga pet din natin? Dumating po ba kayo sa panahon na talagang, tatay, tumatakbo na sa inyo yung mga kadistrito ninyo, umiiyak na, tapos gusto nyo man bigyan ng tulong, sa dami po nila, parang umabot na rin po kayo sa nahihirapan na po kayo, tapos pero ginagawa nyo talaga ng paraan. Kasi I've heard a lot of things, good things about you, sir. Kaya nga, kayo talaga yung pinili namin talagang maging panauhin today. Yes. Alam mo, nung una, nung hindi pa ho namin talaga tukoy kung ano ang dahilan ng mga problema pagbaha, very supportive po kami. Nagpapaluto po kami ng lugaw, papaluto po kami ng sopas, bumibisita po kami doon sa mga evacuation center. Pero lately, nakikita mo na paulit-ulit na lang at something wrong sa pagpapa-implement. Lalo na doon sa Barangay Silangan. Very particular ako dyan sa Silangan namin dahil flood-prone area yan eh. During Herbert Bautista time as a mayor, nung Undoy, ang daming namatay dyan. Nagkaroon po ng relocation, yung mga bahay, yung mga nakatira po doon, nirelocate po outside nga lang sa Quezon City. Sa may Montalban. Noong pa man, konsihal ako, sinasabi ko na, i-declare natin yan ng danger zone. Although declared sa city yan as danger zone, pero wala kasing ipin. Once na gusto ko na i-declare namin ng danger zone yan, ibig sabihin, pag declare through ordinance, na yan, panisable ang sino man. Kasi mga informal settler yun. So, tinutulan yun, hindi na ipasa yung aking, yung na-relocate, after, nung normal na naman, bumalik, karamihan binenta pa, pinaupahan pa. So there is failure of implementation ng sino ang dapat malagot doon? Sino ba ang frontliner? Kapitan. Mga kagawad na nandun, hinayaan nila na bumalik. Ang mga inilikas na ilang milyon ang ginastos ng gobyerno para ilagay sila sa tamang bahay, although malayo, pero safe sila ron. Dahil din, although sabihin na natin, may corruption din siguro doon, bumalik sila roon, binenta nila ron, ngayon, dahil systematic nga ang problema natin dito, alam mo, nakakalungkot na, pero kasi ang tao ngayon, pag sinabi mong korupsyon, yung mga lalo-lalo na, yung mga may hirap, yung mga talagang karapat-dapat na tulungan, baliwala na sa kanila yung korupsyon eh. Hindi na, parang normal na lang sa kanila yan. So ngayon, nakita natin, dahil dito, tadhana na. Kung mapapattern nyo, after na magsosona lagi ito,
ang ang inyong presidente, after few days, may mga nangyayari. Hindi niya pa ba natin ito, hindi pa ba natin nakikita ang mensahe? Na lalong iminumulat na tayo sa tunay na sitwasyon na tayo ay niloloko na. Kaya lang, yung dating nagtatanggol sa mahirap, yung tinatawag natin, meron laging yung tagapagtanggol ng mga marilita, yung mga party list natin. Oo, anak Yeah. pawis. Sila yung nangunguna lagi dyan. Ngayon, dahil nga systematic, ang galing talaga sindikato Kaya ang ginawa ng head ng sindikato rito, kung sino ba yung maingay dyan na dapat lagi nating kalaban para pagka tayo ay may ginawang anomalya, bumubunyag lagi, yan ang targeting nyo, kunin natin. So lahat ng mga makabayang black ba yan, yung mga liberal ba yan, yung mga pinkian ba yan, na ang iingay sa mga human rights, ang iingay sa mga korupsyon. Pero ngayon, ito yung pinaka minumulat sa atin. Ito yung pinaka corrupt. Makabayad. Hindi na makabayan. Nabayaran na. Makabayad. Nabayaran na sila. Kaya ang tao ngayon, gulong-gulo. Dahil, alam nyo ba, tinatalo tayo ng mga party list na to, ng mga na sila direkta sa urban poor. Tinatalo tayo sa propaganda. Kaya ngayon, kaya lagi ko sinasabi, kalikasan na ang may gawa rito, kung sino yung higit na nangangailangan ng serbisyo ng ating gobyerno, kayo pa ang hindi marunong umili ng tamang leader. Ngayon, pinamumukha sa atin yan kung paano kayo ginagamit at niloloko ng mga taong inaasahan natin na ipaglaban tayo. Systematic ang sindikato sa korupsyon. Kahit anong gandang plano, kahit anong presentasyon ibibigay nila sa atin, may nangyari ba? May foreign funded projects tayo. Alam mo, pag foreign projects tayo, sa planning pa lang yan, sa consultant pa lang yan, hindi lulusot sa mga foreign funded natin. Magandang plano, may funding, ano nangyari? Kinurap. Yung ating pong Metro Manila, during digong time, tinap niya ang World Bank para dito sa problema sa Metro Manila sa baha. At pinondohan dahil mataas po ang kredibilidad ni Duterte noon, year 2018, pinanded ng World Bank ng $500 million para flood control sa Metro Manila. Nai-implement yan unti-unti, pero hindi, ang tapos dapat po niyan 2016. Sa planning, nakuha, pero after nitong 2026. 2026 dapat, tapos yun. Ah. At ang participation natin doon, $84 million. So, MMDA. MMDA ang lead agency roon. Ang unang-unang purpose doon, i-modernize yung mga pumping station natin. Pangalawa, solid waste management natin. At pangatlo, resettlement ng mga nakatira sa estero natin. Na-i-implement nun. Kasi ang lawak ng implementation nun Ang problema, after nitong administrasyon ni Tatay, nawala na ang pagpapa-implement. Nawala na rin
ang pondo na natira sa proyektong ito. So wala ho tayong, diretsahan na ho tayo. Wala na ho tayong ibang sisihin dito dahil hindi ho failure, hindi ho nagkulang sa pagpa-planning yung mga consultants po natin. Hindi rin nagkulang sa funding ang ating pong mga government agencies na involved dito. Nagsubmit po sila ng pondo. Ang problema, nung nakialam na si Kung, nung nakialam na si Sen, sabi ng mga taga-DPWH, paano sila kumikita? Paano naman tayo? Tayo nagpapa-implement. So, sabi naman ng mga district engineer, kumikita sila, boss. Kumikita si Kung. Paano naman tayo? Sabi naman ng mga engineer na ordinary, si DE kumikita. Si kontraktor kumikita. Tayo naman tong pumipirma. Tayo naman yung dapat may kita tayo. Nandun na. Total goes. Total mahirap i-account yung flood control project na yan. Kasi tubig yan eh. Oh. Sapawan lang natin ng konting hukay, konting picture. Doon na. So, ito ho ba'y mangyayari kung hands-on ang leader natin? Hindi. Ito ho ba sa haba ng 4 na taon, magiging talamak ho ba ang nakawan ng pera ng bayan kung ang leader natin alam niya ang nangyayari sa ibaba? Sasabihin ng mga sekretary natin ang laki ng pondo, ang laki ng ang laki ng kinukuha rin nila. Tayo yung gumagawa, tayo yung maharap. Alam nga namang sila lang ba kumakain ng karne? Salitang kalye po yun, pero yun po ang totoong nangyari. Pag magnanakaw ang nasa itaas, hanggang sa ibabaan, hanggang sa tanod, hanggang sa pulis, magnanakaw po yan. Hindi problema ang technical, hindi problema ang structural, ang problema ang leader natin magnanakaw. Grabe, ang tindi ng binitawang salita ni Tatay Rani. At syempre, ang kasunod ko sanang katanungan ay meron ng kasagutan doon sa kanyang So, papalitan ko ngayon yung tanong ko kasi, di ba, we are talking about Quezon City and the leader of the chairman supposed to be of the Blue Ribbon Committee ay taga Quezon City. Kaya matatanong ko talaga dito, maraming tulfo na nakaupo sa posisyon, puro taga Quezon City. Itinigil ni Senator Erwin Tulfo na sabi ni General Virgilio Garcia ay hindi dapat senador, kaya wag daw nating tawaging senador dahil hindi naman siya natural born Filipino citizen. O sige, sabi ni Erwin Tulfo ay hindi na niya itutuloy ang investigasyon. You have mentioned kanina about some legislation that you passed noong panahon pa about dito sa mga settlers na dapat ay inilikas. Ngayon, ang Blue Ribbon Committee hearing supposed to be is also in aid of legislation. Itinigil niya ito. Tapos, ang dami-daming mga tulfo sa Quezon City na ang lalaki ng mga pondo, na pinang-iinom na lang sa Las Vegas. Ngayon,
isa sa mga panukala na nakita ko based on your discussion kanina, na kailangan pala natin na magkaroon tayo ng batas to penalize local government units na nagpapabalik doon sa nilikas mo na, di ba? Na at saka yun nga yung sinasabi mo na wala yung problema so ano ang mungkahi mo ngayon kay Erwin Tulfo at sa Tulfo family tungkol sa issue ng flood control, especially in Quezon City? At ano ang konkreto nating magagawa na pwedeng sila ay tumulong sa taong bayan kung totoo talaga ang kanilang puso para pagsilbihan ang mamamayang Pilipino? Tatay Rani? Ay, papasalamat mo muna ako kay Senador Erwin Tulfo sa kauna-unahang asuntong natanggap ko. At least ngayon certified na ako na membro ng mga naasunto. Kasi at ngayon ang hearing ng asunto ko yung cyber libel at oral defamation. Salamat Sen at least ngayon di na ako pwedeng laitin nitong mga kasamahan ko rito. Hindi ka na pang barangay. Di ka na pa barangay, pang national. Pang kongreso ka na. Case ko, cyber libel oral defamation, pambarangay eh. Pambarangay. Ang fine ata noon 500 eh. Pero hindi po. Ngayon, dahil marami naman siyang statement eh, na hindi ko na elaborate, baka madagdagan pa yung asunto ko. Ngayon, marami siyang statement na sinasabi niya na move on na raw dito sa flood control investigation. At dito, kita mo, pagkasabi nila, bumaha. Ang kalikasan talaga eh. So, kaya, kung ang kalikasan pwede lang mambatok, baka binatukan na sila eh. Nakita. Dito po, nakikita natin, systematic. Ito nga lagi kong sinasabi, systematic. Kasi, yung mga nag-iimbestiga ng mga anomalya natin dito, sila rin mismo may anomalya. Paano ka magsasalita kung ikaw din ay may anomalya? At tingnan natin, yung mga friends of friends o supporter of supporters niya, sila rin ng mga involved dito sa skandalong ito. Only in the Philippines, kung sino yung major participant sa sindikato ng pangungurakot ng pera ng bayan, ay sila yung taga-usig. Ano tawag dyan? Kakapalan ng mukha, walang konsensya. Kaya kung ako mayaman lang, bumili ako ng mga common sense. At pagbibigyan ko ng mga common sense, yung mga yan. Yeah. Open secret naman yan eh. Open secret to. Kaya dito, matuto tayo. Kasi tayo, pumipili tayo sa panglabas na anyo at sa pamamagitan ng mga maanghang nilang mga salita. Matatamis, makapanggap, nakatagapagtanggol ng mga maralita at mahihirap at against, galit sila sa korupsyon. Pero ngayon, sila nakaupo, anong topic nila? Away mag-asawa, yung may kabit, yung hindi nagbabayad ng utang. Pero, yung tungkulin nila na dapat panagutin kahit sino ka man, kanta na lang ata yan eh. Na kahit sino ka man, basta may nagawa ka sa batas, ang daming batas eh. Kumpleto tayo sa batas. Kaya nga lang, bendalo nga eh. So, ano aasahan natin? Yung total na pagbabago
na hinihiling ng mga ilang tao ngayon, ang pagbabago po yan, hindi ho mangyayari yan kung hindi rin po kayo magbabago. Tama. Ako, 68 years old na ako, 68 ka na ba? tiguang na, hindi na ho takot. Matipuno pa. Ang kinatatakutan ko na lang, baka mapunta ako, magkasama-sama kami sa impyerno. At baka hindi ako mapunta sa langit. Kaya ako ngayon dito, sa natitirang lakas ko, sa natitirang buhay na meron ako, kung iilan ng ang tatayo rito, sasama na ako. Wala na hong makapilipino ngayon. Wala na hong tunay na makatao ngayon. Ngayon, paano na ang bayang ito? Kalikasan ang gumagawa ng paraan para ipamulat sa atin lahat. Nakinabang ka man ngayon, natutuwa man kayong mga biktima ng baha ngayon, na naabutan kayo ng box ng relief, pero hindi nanggaling sa magnanakaw niyong congressman yan. Sa gabi. Nanggaling pa rin sa gobyerno yan, sa DSWD. Kaya yung porsyento nila sa mga infrastructure project na to, buong-buo, solidong-solido, Kapal na mukha. na nasa kanila ang mga perang yan. Bakit ba tayo naghihirap? Kasi yung pera na dapat, kung ito ay, tinatago kasi yung pera eh. Nasa condominium, nasa bahay, sa dami ng binabahay, kaya ang dami ring, ang daming dinidistributan. Ang problema po, leadership problem ang bayan natin. Nawa, kayong tinatamaan ng baha ngayon, kayong nahihirapan ngayon, kayong mga negosyanteng parehas ngayon, na apektado sa panahong ito, magsama-sama ho tayo. Linisin natin, hindi ho ang estero, hindi ho ang ilog. Linisin natin ang gobyerno natin. Grabe. Kaya in short, ang sinasabi ni Tatay Rani sa atin ngayon, kalikasan ang sumasagot para sa atin. Di na natin kailangang mag-rally dahil ang tubig baha na mismo ang nagrarally laban sa mga politikong tiwali. Di ba? Kaya Grabe. magsuot na rin kayo ng ganito para maging kasing tapang na kayo kay Tatay Rani. Saka ako, naiilang tuloy ako bigla na may suot siyang ganyan eh. Kala niya Kasi yan ang nagsusuot niyan, yan ang nanguhuli ng mga lumalaban eh. Oo nga. Yung nahuhuli. At ito yung manghuhuli ng tama, di ba? Yung gumaway lang sa media. Gumaway lang sa media na nakit na. Nanapak na. Alam niyo, kababayan, vloggers, mga media people, no? Alam mo, it's time also for you to wake up. Kasi lagi tayong may reservation when we give information. But this time, mas kailangan nilang uminom ng brake fluid kaysa sa atin. Why? This is only our way na lang na natitira para magkaroon ng totoong informasyon ng ating mga kababayan. Why? Nililihis nila lagi eh. Nililihis nila. Kaya mga kababayan, lagi ko pong sasabihin po ito ng paulit-ulit sa inyo. Kahit anong panlinlang, kahit ilang ulit at paulit-ulit ginagahasa ang ating bansa, laging tinatarantado ang mga issues, minamaliit na para bang wala silang ginawang mali.
yung pag-justify nila sa mga mali nilang nagawa, ito po ay kinasira ng atin pong bansa na siya naman nating pinabayaan. Kaya nga sabi nga po, doon sa mga kasabihan noong araw at mga nakaraan nating bayaning kinikilala, walang magiging alipin kung walang magpapaalipin. Hindi ko po kayo hinihikayat mag-aklas. Bawal po yun. Pero Correct. sila nagpupumilit mag-aklas para talagang manindigan sila sa kanilang mga kamalian upang lumabas na sila ay tama sa paningin ng iba. Pero this time, hindi po uto-uto ang Pilipino. From my day one sa kapihan, lagi ko pong sinasabi na hindi uto-uto ang Pilipino. Ngayon, kung pababayaan nyo na naman, siguro baka tama sila. Eto na naman tayo, ibibigay na naman natin ang ating talagang karapatan kung saan ang mga mahihirap at mayayaman ay nagpapantay-pantay. Baka naman pagdating naman ng araw na yun, ibenta at ipamigay na naman ninyo dahil pinangakuan na naman kayo. Tandaan ninyo, huwag kayong spoiled brat mga kababayan. Bakit? Tuwing panahon ng talagang himasan upang kayo ay kanilang maligawan at makuha ang matamis ninyong boto at karapatan. Tandaan nyo to, pinangakuan ka na, gusto mo pang matupad. Ang spoiled brat mo, paulit-ulit na lang, hindi nila tutuparin yan dahil ang magnanakaw ay magnanakaw at magnanakaw at magnanakaw ng paulit-ulit because they find happiness kapag may greediness. Di ba? Anyway, moving forward ka, Asha. Ang atin naman po talagang ilalatag ngayon kay Tatay Rani, no? Alam mo, yung iba nga dyan, magkape muna kayo dahil yung iba wala talagang takot para manginig naman yung iba. Kasi sobra na itong ginagawa sa ating bansa Sobra na to. Yung mga mahihirap, gusto mo lalo pang maghirap, bibigyan mo lang ng patikim, pero yung binigay mo, hindi naman galing din sa bulsa kung saan ka nakaipon. Baka naman pati yung bathtub mo, kung natatandaan nyo mga kababayan. May issue dati tungkol dyan sa kaperahang. Bundok-bundok hanggang sa bathtub, puno. Di ba, hindi maitago, umaalsa na yung takip ng bathtub. Mahiya naman kayo. Kaya ang dami pong nagugutom, madaming nilalamig, maraming wala ng bahay kasi sinama na ng agos ng tubig na rumaragasa. Marami na natabunan, buhay na nga buhay pa sa ilalim, lumalaban para malaman natin ang katotohanan. Ewan ko lang kung bubuhayin pa nila yan kasi makapag-ulat pa. Mga kababayan, tandaan ninyo naman kung anong nangyayari. Huwag namang paulit-ulit. Magkamali tayo ng pili o magkapali tayo ng desisyon isang beses. Pwede pa yan. May kapatawaran yan. Pangalawang beses na pagkakamali, ginawa nyo ulit, may kapatawaran pa yan dahil tayo ay tao lamang na hindi perfecto at nagkakamali. Pero pag pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-sampu, pang-100, pang-1,000, that is already stupidity sa Tagalog, katangahan. Kaya mga kababayan, hindi po tanga ang Pilipino. Payag ba kayong maging tanga sa paningin ng lahat? Nang dahil sa pagkanlong at pag-tolerate sa mga mali nilang ginagawa sa ating bansa. Mga kababayan, ngayon naman po, maiba naman tayo, Ka-Astra. Dito, magkape muna yung iba, kasi ang tatapang masyado natin. Magkape muna tayo. Grabe, ang daming cheerers ni Tatay Rani dito. Magkape muna tayo para kabahan tayo. Love na love talaga si Tatay Rani ng ating mga vloggers and media. Hindi baka trolls yan. Nahanap na ako sa EDSA Kaya, Kasi puro bigat mo. bahala ko nga after lunch, didiretso ko EDSA Ay, bagong lahat meron tayo ditong kaibigan nagse-celebrate ng birthday niya. Yeah, Ay, happy birthday from Jean, the beautiful Jean Benedicto. Happy birthday. Happy birthday, madam. Apelido pa lang, mayaman na. But anyway, moving forward, tayo magtatandem tayo sa susunod nating isa sa ilalatag kay Tatay Rani, Ka-Astra. Kailangan natin bigyan siya ng pagkakataon na magbigay ng mensahe sa iba't ibang departamento.
ng gobyerno. Siyempre, ito ay patungkol sa mga heads kung saan sila ang may kumpas kung anong gagawin para naman maging kapakinabang ang kanilang liderato sa atin pong bansa. So, unahin natin, anong departamento ba ang una natin? Ano po ang mensahe ninyo sa May tanong muna ako sa kanya bago siya magmensahe sa mga ano. Hindi, may tanong Sige, muna ako sige. sa kanya bago ko magtanong sa mga mensahe ng Oo, tatanungin ko muna to kasi alam ko nakasama naman niya at sumuporta siya, 'di ba? Kasi nitong mga nakaraan, grabe din ang panggigipit at pang-iipit sa Brave 14. Brave 18 actually, no? Brave 18 plus 4. -4. Nabawasan na yung nabawasan na yung nabawasan. Kaya ito yung katanungan ko. Kaasra, ikakat din kita kasi kinat mo ako. Let's be fair. Kasi, mapuputol mawawala yung momentum ni Karani. Kasi I want to know, Karani, tatay. Sige. Bigyan mo na mensahe, yung mga kinatawan or kaya yung mga leader ng mga bawat departamento ng gobyerno na kung saan may kinalaman sa mga pangyayari at kaganapan sa ating bansa. Pangunahan mo na, ano masasabi mo po sa head ng DPWH? Ito, sa head ng DPW, huwag kang magpagamit. Alam mo yan, galing ka dati sa matino. Ngayon, alam mo rin kung matino ang boss mo. Huwag kang magpagamit kung may konsensya ka. Yun. Yan. Kailangan pakilala niyo siya kay Consciència. Baka kaya lagi niyang kilala si Consi Ran. Tsaka, hindi nakukuha yan sa yung tinatawag niyang paawaluk. Oo, artista. Mula nung ika na punta siya sa DPWH, mukhang para bang pinabayaan niya na yung sarili niya. Parang tumanda na siya, namuti na buhok. Umababalbas. Hindi effective yan. Yan ay gawa. Kung sino man ang advisor mo, Palitan mo na yan. palitan mo na yan. Dahil kung yan, mag-artista ka na lang. Mag-artista ka na lang. Yung drama effect ng personal na appearance mo, yung pagmumukha mo, kita mo ang resulta ng isang taon mong panunungkulan na puro ka salita, puro ka sinasabi. Ano ang nangyari? Sinampal ka ng kalikasan. Grabe. Grabe naman talaga sa mga statement, no? Yan ang mapapala kapag ikaw ay sinungaling. Next agency. Ikaw, Ano ang mensahe mo kay MMDA Chairman General Torre? parang wala yun dito kasi. Kasi sila yung in charge para 'di ba? Buuin lahat ng plano ng buong Metro Manila. At Yes, saka tama. syempre nasa frontline sila dapat sa pag-address nitong problema na ito na tumitindig, 'di ba? Tingnan mo Tama. pati yung Coast Guard lumangoy na doon sa sa Coast Guard? Parañaque. Yes. Kadamay. Yun na nga, anong nangyari? So, mensahe mo para kay MMDA Chairman. Chairman, mayroon ka pang ilang buwan, taon o panahon na para makonsensya ka. Alam mo kung bakit nandiyan ka. At alam mo rin kung ano pinagagawa sa'yo. Gumising ka. Tingnan nyo ang nangyayari. Mga bata ngayon, hindi nyo pa ba nakuha ang mensahe sa mga bata? Grabe. Bata na bumabaril, bata sumasaksak. Yan ang mga henerasyon na dapat natin proteksyonan dahil nakikita sa atin ngayon na walang direksyon, Tama. kaya pati ang mga kabataan ngayon nawawala na ng direksyon. Alam mo,
Attorney Artist, alam mo kung bakit ka nilagay dyan. Huwag ka na mag-remit. Okay. May ano naman ako, isa pang ahensya na gustong ma-strike. Sa lahat ng sinasabi mo, mahaba. Hindi, very important ito kasi kalikasan, ano ang mensahe mo para sa feeling Superman na si John Vic Rimulya ng DILG? Ano mo, ang dami kong kaibigan na membro ng LGBT. Ha? Oo. Kapo nun. Ang dami kong kaibigan na yung mga kaibigan ko na LGBT ang tatapang magsalita. Pilit na may ginagawang image. Pilit na maging macho. Hindi ba macho? Crush ko pa naman yun. Hindi, yung kaibigan ko LGBT sinasabi ko, hindi ko sinasabi. Siya. Oh. Pwede, sana yung pag ikaw kasi nag-gym, para maging mentally stable ka, mentally alert ka. At kailangan lagi kang physically fit. Kasi pag physically fit ka, mentally equipped ka. Ayun. Pag mentally ka-equipped ka, ano ka? So, LGBT ka? Ay. sana sir, gampanan po natin ang ating tungkulin base doon sa ating oath of office. Yun. At basahin niyo po uli. Kaya nga Hindi ba? Teka, Tatay Rani, ayan, ganyan. Ako rin, ito, follow-up question. Nakita mo na ba siya nitong baha na bumisita sa mga na nakaganyan? Kasi nabahaan tayo, di ba, yung mga LGU. Binisita na ba niya yung mga LGU at nagganyan-ganyan siya ng Di ba iba na nga Tanong, nakaupo? tanong. Iba na nakaupo sa DILG. Huwag kang ganyan, Ano ka Day. ba? Huwag kang Siyempre, ganyan, Day. John Kadiri Vic. yun. Si Abalos na, di ba? Ano ka ba si Abal? Ang daming germs Alam doon. niyo ba, baligtad na tong Kadiri doon, Day. Huwag yun. Ang daming germs doon. Yeah. Madalas pa naman ako magpapay-pedicure. Tapos papupuntahin mo ako doon sa baha. Kadiri, Day. Huwag kang ganyan. Meron pa sa meron pa yung pahabol, tatay. Sa huli, yung word. Pukulong na talaga. Sa huli. Hindi yan subject to kulong yung sinabi mo ngayon. At disclaimer po ako po sumasagot lang sa mga katanungan. Itinuro yung I'm not answering the quality of the anchor. Ayan, si Castro yan eh. Kasalanan mo lahat yan, Castro. Hindi po ako part as a compliance. Tatay Rani, Oh, ma'am. ano ang mensahe mo naman ngayon sa mga local government officials, lalong-lalo na in Metro Manila? Kasi hindi ko na ulinigan na nagkaroon yata ngayon ng meron ba na nagkaroon sila? Kasi kay Tatay Digong dati, naalala ko na pinapatawag, di ba, lahat ng mga local government officials para iisa yung kilos pagka nagkaroon ng ganitong malawakang baha, malawakang nasa rocket pa ba ng papuntang Mars si Presidente at bakit parang hindi ko nakitang, unless mali ako, kayo ba nakita nyo na pinatawag ng Malacanang ang lahat ng mga mayor ng Metro Manila para pag-isahin at pagbuklurin? Tatay Rani, anong mensahe mo sa mga mayors of Metro Manila at kay President Bongbong Marcos? Alam ko naman po yung ating po mga LGU. May mga political ambition pa po yan. Stepping stone nyo po ito. Kung kayo po ay may ambisyon pa
na tumaas. Sana ibigay nyo yung the best, galing nyo sa paglilingkod. At speaking of paglilingkod, alam nyo naman yung tama at maling order. Sana maglakas loob din kayo na humindi. At ang taong bayan naman ang maghuhusga sa inyo. Kaya lang, karamihan sa local government natin, pag ako yumaman talaga, bibili rin ako itlog. Bibili rin ako ng itlog. At bibigyan ko sila ng mga baka truck na itlog. Dalawa na pala yung bilhin ni Tatay Rani pagka dalawa. Common sense, Common sense at saka itlog. Magpatayo ka na kaya ng tindahan para may kakatok. Pagbilan nga po ng common sense. Pagbilang nga po ng itlog. Moving forward, no, kaasa, kailangan balasahin na natin talaga to para talagang pigain ng gusto si Tatay Rani. Dahil alam mo, ang dami-dami mong followers, grabing ingay, no, nung comment section natin. Grabe. Kaya nga sabi ko, kahit nalubog ata sa baha si Sir Rab. Sir Rab, Hindi na makating ng baha, lumangoy ka lang. Get well soon kung ano man nararamdaman mo. No? Moving forward, we need to talk about the corruption. And of course, kailangan bigyan natin ng pagpapahalaga ang paninindigan ng mga ilan sa ating pong kinikilalang mga matatapang. Pero nakita ko, yung mga naninindigan, unti-unting nawawala. Pinoposasan, kinakasuhan, binabaligtad. Kaya mga kababayan, hindi porke nakulong, masamang tao na. Hindi porke nakakulong habang sila ay talagang kikinukunan ng impormasyon, guilty na. Alam mo, sa panahon ngayon ng puro korupsyon, pag nakulong ka, magpasalamat ka dahil ibig sabihin, hindi ka magnanakaw. Dito ba? Kaya ngayon naman, mga ka-PDP, hindi na natin maitatanggi po ang korupsyon, ang siyang ugat ng baha at ng kahirapan. Kaya naman po, sa ating pong Tatay Rani, bigyan mo naman kami ng linaw. Kasta, ikaw kaya maglatag. Ayan. Huwag mo ibahin, ha? Bigyan mo kami ng linaw at pananaw mo ukol sa problema ng korupsyon. Anong level? All levels. Unahin muna natin siguro syempre in Metro Manila kasi kakaiba kasi ang Metro Manila, no? It is the only region in the Philippines na hindi mo kailangan tumawid ng dagat, hindi mo parang it's very close, it's a small na mayroon tayong 17 Excuse me, madam. Sinabi mo, nag-iisa at natatangi ang Metro Manila kasi hindi mo na kailangan tumawid ng dagat. Kaya pala, ba't ka patatawid na sa loob na ng bahay mo tubig? Hindi mo na kailangan lumabas para makapag-swimming. Ito yung statement niya rin. Sabi niya nung sa Sonia, ang lawak na ng lupa na nilagyan natin ng patubig. Ayan. Ayun. Nagkatotoo sinabi niya. At hindi lang sa ground floor. Oh. May pa second floor pa. Di ba? Ano kung say ng Infinity Farm na may mga leveling ang talagang agos ng tubig mula sa kabundukan? Dito sa bahay. Doon naman tayo sa second floor. Meron din tubig doon. Umaakyat na po ng bahay. Dati akyat bahay lang. Ngayon, akyat tubig. Tubig na. So, iklaro ko lang yung tanong natin, ulitin natin para talagang masusugan ni Tatay Rani. Tatay Rani, bigyan mo ng paglilinaw, no? Ano po yung stand nyo dito? Tuloy-tuloy na natin to. Ang talagang gusto naming mailatag ninyo, inyong paninindigan sa korupsyon na nangyayari ngayon.
Ilang salita? Isang salita lang? Kahit maraming salita, sabi kang tao sa inyo dahil totoo lahat ng sinasabi nyo. Ouch! Salot kayo. Kapal ng mukha nyo. Wala kayong konsensya. Tingnan nyo ang paligid nyo. Nakakatulog pa ba kayo? O tulog kayo? Kaya, umiiling na ako kasi masakit na eh. Pero ano, It's hurting and frustrating. Alam mo Yes. yun, magkasama, no? Na sobrang nasasaktan na tayo at na, ano bang frustration in Tagalog? Hindi ko, Nakakadismaya. Dismayado. dismayado. Yung sobrang dismayado na tayo, no? Kasi alam mo na ikaw as an ordinary citizen, wala kang magawa, 'di ba? Except lumangoy. Oo, wala kang ibang magawa except lumangoy. You've placed your trust on people to help you doon sa nangyayari sa iyo. Kaya grabe yung binitawan ni Tatay Rani kanina na maiigsing mga phrases, pero sana tumama sana sa kanilang puso lahat ng mga katagang binitawan mo, Tatay Rani. Ito kasing nangyayari ngayon, ito ho ay para sa ating lahat. Dalawa ho tayong tinamaan dito. Tayong mga ordinaryong tao at itong nananamantalang mga leader natin. Tinamaan tayo rito. Tayo ang nakita natin kung paano. Hindi tayong mga mahihirap, kayong mga tinatawag nating pramdi, kayong isang kahig, isang tuka, hindi tayo maiintindihan nung mga taong nilagay natin dahil hindi sila kauri natin. Kaya, lagi kong sinasabi, walang nakakaintindi sa pangangailangan ng isang mahirap kung hindi galing ka sa hirap. Sino ang gumawa at sino ang naglagay sa mga salot na politikong ito kung hindi tayo rin? Kaya nga laging sinasabi ng mga negosyante at matatalino, ang tunay na talagang naglagay sa pwesto nito, itong mga masang tao. Mas marami ang masa. Kaya nga ang sabi ng mga negosyante mayayaman, kami ay intelligence voter. Kayo, mga bayarang voter. Kaya, it will take two to tango para mabago natin ito. Kayong nangangailangan, kayong baha dyan, kayong mga walang makain dyan, magbalik tanaw kayo during campaign. Maraming kandidato na tapat at gustong magserbisyo, pero walang maibigay sa inyo, hindi nyo binoto. Ngayon, yung maraming binigay sa inyo, maraming ninakaw sa atin. Correct. Sobra bawi. Tubong lugaw. Tubong baha. Yan ang mga politiko natin. Ngayon. Imagine, magnanakaw ka. Husgahan mo ang taong gustong maglingkod. Ako, in a very special way, I would like to give thanks to Congressman Egay Erese. Maglalabas siya, ilalabas niya ang mga pondong nakuha nitong mga prosecutor natin. At kayo na makita nyo kung magkano ang kaban ng bayan taon-taon na napupunta sa kanila at sa loob ng 4 na taon kung ilang bilyon. Pag hindi ka greedy, 25% ang hihingiin mo. Yun ang katotohanan ngayon. Na SOP. Oo. Pero pagka ikaw ay may advisor
ikaw ay may chika bibs, 35%. Grabe. Pero pag ikaw ay kontraktor, iyon na yung 35, iyon pa yung 15. Pag ginos mo ba, 60-40. Grabe. Kaya gusto rin ng mga contractor yan. Kaya Hindi lahat ha. sobra greedy na ho nung mga tinitingala natin. Magising na ho tayo. Dahil yung mga yan, hindi nagigising dahil ang sarap ng inihigaan yan. Sana wag na silang magising. So, dapat ang igis, dapat ang Si Cara David, igis nyo rito si Cara David eh. i-guess natin I-guess para mo. may wish. Ako gusto ko rin, sisigundahan ko rin yung wish ni Cara David. Oh. Alam mo, Si Cara David ho yun o kaya Ma'am Cara at saka si Kong Erice, you are invited. Please do come to our kapihan sa PDP. This is our live podcast para sa totoong pong talakayan, totoong impormasyon para po sa bayan. Kasi dito naman po, we don't have too much budget but it will not stop us together with all the volunteers, bloggers, and media that with us today na to spread the truth and nothing but the truth. Ayan, susundan natin ng katanungan, Ka Penny. Opo. Yung naudlot kanina kasi nag-skip pala ako ng Oo nga. katanungan. Ibabalik ko ngayon ang katanungan kasi nakasama ni Tatay Rani sa pagsuporta, no? Si Kong Mike, si Senator Marcoleta, nakasalamuha din niya yung Brave 18+4. So, Tatay Rani, ditong nakaraang linggo na grabe, no, all over the country, halos pumupunta yung ating Brave 18 para lamang magpiyansa sa iba't ibang kaso na isinampa sa kanila nitong mga tiwaling opisyal na ayaw mabunyag ang katotohanan, and the pressure was great upon their families and themselves na hanggang sa nabawasan nga sila ng 4, no? So, ikaw bilang isang taga-suporta at tagapagtanggol ng katotohanan, ng transparency, ng accountability, and fight against corruption, ano yung maipapayo mo sa mga kababayan natin kung paano natin matutulungan ang mga whistleblowers at kahit itong natirang Brave 14 from the original 18? At syempre sa pagbisita mo kina Kong Mike at kina Senator Marcoleta, pati na rin si Senator Jinggoy Estrada, ano yung saloobin mo at advice mo sa taong bayan kung paano natin suportaan ang katotohanan, at dahil susuportaan natin ang katotohanan, paano natin masuportaan ang mga gustong magsiwalat ng katotohanan? Una ho sa lahat, ito ho ay kaya nangyari itong lahat dahil yung ating gobyerno sindikato. Pagka sindikato po ang gobyerno, ano ho ba una-unang, pag ikaw sindikato, ano ba una-una mong dapat i-priority para magtuloy-tuloy yung sindikato mo? Unang-una, dapat hawak mo ang law enforcement. Pangalawa, siyempre, ano ang hawakan mo? Judiciary. Yeah. At pangatlo, ano ang hahawakan mo? Kasi yung legislation, hawak mo Congress, hawak mo police, militar, hawak mo ang judiciary. Sino pa ang kukontra sa'yo? Kaya ako, dahil alam ko sindikato to, ang ginagawa ko kila Mike, kay ex-kong Mike at kay Senador Marcoleta, ipinakikita ko na hindi sila nag-iisa at pinadadama ko na lagi kong binibisita sila para makita nila na hindi nababaliwala ang pagmamalasakit nila sa taong bayan. Importante sa isang mandirigma ngayon
na iparamdam natin na maraming nagmamahal at maraming nagpapasalamat sa kanila dahil namumulat at kahit paano may kinatatakutan ang sindikatong ito. O, bago ang lahat magbatiin natin sila. Kong Mike, hello Kong Mike. Kaya mo yan at ang laban mo ay hindi lamang laban na personal, ito ay laban na para po sa sambayan ng Pilipino. Kasama po kaming lahat na nandito at ang suporta namin at tiwala sa inyo ay hindi nabawasan, 100% po. Kailangan po kayo ng bayan and of course to Senator Marcoleta and marami po, no? Sino ba yung nandun? Senator Jinggoy Estrada, Estrada. no? Senator Saka parang Jinggoy. nahuli na yung pagdinig nung sa kanya, parang kinakalimutan. Alam nyo, dalawang madams, Mm-mm. nung binibisita ko sila halos every week, twice a week, tapos pati doon sa hearing sa Sandigan Bayan, sinusuportahan ko para at least ipakita sa kanila na hindi nababaliwala ang pagmamalasakit nila sa bayan at sa taong bayan. Pero lalo akong nagagalit dahil nakakausap ko yung mga ordinaryong empleyado ng DPWH na nakakulong. At dahil nung nakausap ko sila, ang sinasabi nila, kami po ganito lang ang ginawa po namin. Pero ang nag-utos po sa amin at yung boss nung nag-utos sa amin, state witness. Kinikwenta nila. Sabi namin, sa tantan nyo, ilan ang kinita nila? Sabi niya, yung engineer ko, yung mataba na siguro mga 50 billion merong kinita. Grabe. Saan ba yun? Grabe. Pupuntahan ko. Tapos, yung pinakamataas din doon. Siyempre, yung aking district engineer, 50 billion ang estimate namin. Magkano lang yung sinauli nun, 500 million. para maging state witness. Ay, 50 million, di ba? Sila ang nag-utos, samantala yung inutusan galing sa itaas, from Bernardo, si Bernardo, down to district engineer, at sila yung mga ordinaryong engineer, lahat sila roon kulong. Kulong. Pero yung nag-utos at kumita, state witness. Saan ang hustisya? Ang hustisya ata, nasa club na lang Ang hustisya, ano yun? Naka-makeup ba yun? Nasa timog na lang ata, nasa Quezon Avenue Sa ang hustisya. nasa classmate. Oo, doon na lang siguro ang may hustisya. Sa Pega. Tapos, yung taga Mindoro, Nako. mas malala. Lahat sila roon. Down to magre-retired na, nakakulong. Kawawa. Samantalang, yung proponent, malaya, at tuloy-tuloy Siyempre, yung ang operator. happy ending. Yung operator, hindi pa nabibigyan, kaya palalayain. Kaya lalo kang magagalit Kaya nga siguro, lalo akong nagagalit dahil lalo kong nalalaman ang systematic na sindikato nila. Ang galing, no? Oo. Sana sa bahanin nyo ilagay yan sistema nyo para walang malubog. Kung talagang hindi systematic to, napaka-powerful ng ombudsman natin. Kung wala kang pipiliin, kahit walang magre-reklamo sa'yo, sa power nila, sa function nila, pwede mong imbestigahan. At without any hearing, pag nakitaan mo, pwede mong suspindihin o tanggalin agad. Probable cause pa lang, pwede nang So, masuspend. bakit nilagay nila si Boeing doon? Yun yung judiciary natin, extra law yun against corruption, ang ombudsman. Ngayon, may isa pang sumausaw sa law enforcement, si Matibag. Di ba? Ibahin nyo.
Ito ang latest example, yung bendalo nila. Kay Atty. Paras, kay ex-congressman Paras, ano ginawa nila? Kilala ko yung bugaw doon na sinasabi. Si Lito Di Guzman. Oh. Nagmamanage ng mga hot Talent. babes. Hindi ko na sabihin yung ano. Oh. Talent. Ah, Boss, talent. sa dissenting salita, talent. Mm. Pero sa mga kagaya namin, walang hiyaan, ay bugaw. O ngayon, iniimbestigahan dahil gusto patahimikin. Mm-mm. Ha? Ang lahat na nag-iingay ngayon ay pinatatahimik. Ngayon, kayong mga nakikinig, kayong dapat na nakinabang sa kaban at pera ng bayan, at kayo dapat ang pagsisilbihan ng mga salot na to, kailan kayo gigising? Paano na mga anak nyo? Paano na ang bansa natin? Iilan na lang tayong sumisigaw dito. Ano ang tawag nila sa sumisigaw ng katarungan at tama? Dilis. Didiis. Oh. Yeah. Ganito na ho tayo binalasubas. Hindi lang ho ang pagkatao natin. Pati bayan natin. Nasaan na yung mga tunay na Pilipino na hindi nagpapanaig? Nasaan na yung dugong lapu-lapu natin? Nasaan na yung dugong Jose Rizal natin? General Luna, bumalik ka na nga. Mainit na yung usapin natin ngayon, ha? Oh, wala eh. Talagang ano eh. Totoo naman. Nakikiri na ako sa ano eh. Painit na ng painit ka. Sa nasasaksihan ko kasi. Maswerte ako dahil sabi ko nga sa mga anak ko eh, mga professional na kayo, bugada, doktora. Ito naman sigurong natitira ko para na sa bayan. Wala akong ambisyon. Galing ako sa anak na mahirap. Gusto ko man lang bago mag-DN ng buhay ko dahil biniyayaan ako ng magandang buhay, hindi ka ng mukha. Grabe ka naman, tatay. Ang gwapo-gwapo mo. Oo nga. Lalo na sa iyong Makisig pa. paninindigan. Nakita nyo ba yung ginagawa ng mga tungkol sa akin sa EDSA? Nilagyan na ako punggal dito. Nakabrief na lang ako, butas ba? Kasama ko na lang doon, aso. Kaya ako po ay gusto nyo matapos tong paghihirap natin, magsakripisyo tayo. Ipaglaban natin ang tama. Hindi ko ho kayo hinihikayat na magrevolusyon. Paglaban po natin ang karapatan natin na nasa konstitusyon. Correct. Salamat, Tatay Rani. Alam mo, sa totoo lang mga kababayan, no, bihira na magkaroon tayo ng katuwang lalo na sa oras na talagang aping-api na tayong mga Pilipino. Kaya wag niyo sayangin na may naninindigan tapos panunuorin nyo. Tapos porke kakilala ninyo yung bumabatikos na lagi naman nakalakang profile, ang tatapang. Tapos hindi maipakita yung kanilang mukha, iba yung ilalagay nila doon. Excuse me po. Pilipino ka rin po. At habang may naninindigan po, wag magkibit-balikat ang bawat isa. Bagkos ang suporta ninyo ay maipadadama kung kayo ay maninindigan at magsasalita kasama po ng ating Tatay Rani. At para po sa ating follow-up po, no, Konsi or Tatay Rani, bilang ako po ay Vice President for NCR ngayon. Salamat sa lahat na nagtiwala. Ang reklamo sa amin dito po, no, sa NCR, bakit di kayo naninindigan? Ang sagot nila, takot kaming magsalita. Kasi pag nagsalita kami, tingnan ninyo kung nagawa nga sa matataas sa tao, sa amin pa kaya.
Ano po kaya ang mabibigay ninyong mensahe, tatay, sa mga taga-NCR, na mga leaders din na talagang kumakalaban ngunit takot? Ano masasabi nyo sa mga taga-NCR na leaders na gusto ring lumaban tulad nyo, sa mga taga Luzon, Visayas, and Mindanao na gustong-gustong manindigan laban sa mali pero natatakot? Ay, Dahil sa inyo, takot kayo na tumindig, kaya nangyayari ito kay Kong Mike Defensor at kay Senador Marcoleta. Kaya kung gusto ninyo, kung takot kayo, mas wawalang hiyain kayo Kayo. ngayon. tama. Huwag kayong mag-expect nagaganda buhay kung may edad na kayo, kung may pamilya kayo, kung may anak kayo, maawa kayo sa pamilya, maawa kayo sa mga anak nyo, maawa kayo sa mga kamag-anak nyong naghihirap. Tama. Kaya na itanong ko yan, mga kababayan, kasi nga, para buksan ang ating mga puso na maunawaan natin at buksan ang isip natin that we need to stand firm. Why? Kasi, kaya po yan ginawa at nangyari sa atin pong ka Mike at saka ka Marcoleta, no, si Senator. Kasi, the real reason why they are doing that panggigipit is to takutin tayo. Ngayon, naging effective dahil natakot kayo. So, isa kayo sa nabusulan ng bibig, kaya wala na ninindigan sa katotohanan, kaya may Mike at saka Senator Marcoleta na nakakulong. At dadami pa yan pag hindi pa rin kayo nanindigan at nagsalita. Kaya yung sinabi kanina ni Tatay Rani is an eye-opener to all of us Filipino to wake up. Hoy! Gising! Taas na! Ituloy mo na! Ayan, gising-gising. Gising na gising ba tayo, mga kababayan? Siyempre, dahil si Tatay Rani ang guest natin, there is no dull moment sa kanya. O, diba? So, Cons, paano natin mapoprotektahan ang mga whistleblowers at mga leaders na may tapang na magsalita para ilantad ang mga kamalian? May batas po tayo, yung Whistleblowers Act, Republic Act po yan. Kaya lang, binibend na law. Ngayon, kung gusto nyo matapos talaga, gamitin natin ang ating constitutional rights. Na ang power, mas powerful ang sambayanan kaysa mga salot at may posisyong ito. Kaya natin silang alisin sa posisyon kung gagamitin natin ang constitutional right natin. Tandaan po natin, ang gobyerno ay binubuo ng tao. At obligasyon ng gobyerno na paglingkuran ang tao. Ngayon, nasa inyo na ang bit. Sa inyo na ang bit. Kung gusto nyo matapos to, gamitin ang constitutional right. Sabi nga ni Senador Alan Cayetano, nasa akin ang bit. Kaya lang gumagamit ng bit ngayon, yung mga artist na lang. Yung mga nagko-concert na lang. Yung magagaling sa TikTok. Ang kailangan natin ngayon, mag-real talk tayo. Yun. Tama kayo dyan, Tay. Kapeni. Alam mo, this time, no, medyo nagiging mainap na ako mag-wrap up, no. Syempre, gusto kong kunin ng pagkakataon na doon. Napasalamatan natin si Tatay Rani or Councilor Rani Ludovica ng District 2 ng Quezon City. Of course, pasasalamat sa tapang mo. Ang mensahe mo ay talagang nakakapukaw ng puso at nakakagising ng diwa dahil kailangan natin manindigan this time. At tulad ng sinabi ni Tatay Rani na kaya nga may Mike at saka Senator Marcoleta dahil takot nga po kayo. Yun nung lagi ko nare-receive, takot magsalita, takot manindigan. Ngayon yung takot ninyo, subukan ninyo na mailigtas kayo sa baha at hindi kayo makainom ng baha. Kasi
It's not good, It's always the fears that will kill us all. Sa Tagalog, ang takot ang siyang papatay sa atin. Kailangan kasi sa oras ng ganyang kagipitan, harapin mo ang unos. Kaya mo nga lumangoy sa baha kahit di ka nag-swimming lesson. Yun ang pagandaan mo sa gobyernong ganito, na hindi nila binibigyan ng pagtutok o pansin ang kapakanan ng mamamayan. Hindi nila binibigyan prioridad ang mga nangyayari sa atin, na dapat yun ang kanilang prioridad. Kaya kung makikita ninyo, parami ang mga binabaha, palubog ng palubog ang mga lugar na nakakahiya pa. Yun yung laging nakaklose sa highway na nagkokos ng traffic dahil laging ginagawa. Yung pala, gawa-gawa lang. Kasi nga po, ghost month po ngayon, syempre hindi sila pakakabog. May ghost din sila. Project lang nga. Di po ba? So mga kaibigan, hindi tayo dapat matakot kapag ang pinaglalaban natin ay tama. Ganon ang paninindigan ni Tatay Rani. Sa akin pong pakiwari ay talagang sana madagdagan pa ang Tatay Rani sa ating bansa. Hindi pa pwedeng siya lang mag-isa. Dahil sabi na nga niya, hindi na nga siya takot dahil ilang taong ka na. You don't look 60, that. ilan na lang, ilang taon na lang. At least, kung may kasalanan man ako, kung may kasalanan man ako, wala akong kasalanan sa bayan, sasawa lang. Oo, yun. Lagi sinasabi Pagka niya. ganon, patatawarin na ako ng Diyos dahil sasawa lang naman Grabe. Tapos sa PDP Laban syempre mga kasama, mga kamiyembro, mga kasama sa partido, lagi natin tututukan ang ating paninindigan, lagi natin ngang pinagsisigawan na lagi tayong hindi dapat matakot, lalo na dapat ang PDP Laban dapat lagi sa serbisyo, sa pagkakaisa, disiplina, at dapat walang korupsyon. Ang korupsyon hindi lamang po sa pera sa usaping Correct. pera. Korupsyon din ng pag-iisip. Yung minamanipula mo ang kapwa-tao mo to convince even if it's wrong. That's not good. My God, I hate drugs. Huwag kayong magdroga. Tapos, also, huwag na tayong mag-break time kasi para sunod-sunod rin natin, alam ko marami pang gagawin si tatay, Shout out po sa mga kapartido natin, mga kababayan natin, yung iba lumalangoy pa rin. Sa mga taga-NCR, mabuhay po kayong lahat. Alam ko, maraming nababasa, maraming nagugutom, maraming umiiyak. Saan ka nakakita na sa syudad tayo, pero alam mo, nakakita ako, nagsiswimming, floating, nagbe-breaststroke pa. Ibig sabihin, malalim. At ginagawang katatawanan. Ganyan ng Pilipino Sa oras na talagang namumroblema na, gumagawa sila ng isang katatawanan para magbigay rin ng atraksyon at kasiyahan sa kanilang puso. Kesa namang mamatay sila sa lungkot, mamatay ng walang pag-asa. So, iyan ang tapon ng Pilipino at dapat ituloy-tuloy nyo na. Manindigan kayo sa tawag ng paninindigan talaga sa oras talaga na kailangan kayo ng mga taong naninindigan. At syempre po, tigilan na yung korupsyon na yan. Syempre, magkakaroon ng mas malawak na korupsyon pagka kayong lahat na nahimik. So, sa lahat ng naninindigan, daghang salamat po. Magpakarami po tayo. At syempre Kasha, dito naman tayo sa rapid fire. Ayan, sige, mag-rapid fire ka na. Ang title ko dun sa rapid Ma'am, fire. break ko muna kasi baka mawala ako dun sa Sure. sususugan ko muna yung mo. Okay. Yung sa panawagan mo sa NCR sa ano. Ano ho ba pangalan ng partido nyo? PDP, Partido Demokratiko Pilipino. Lakas ng bayan. Lakas ng labayan, di ba? Laban, di ba? Laban. PDP Laban. PDP laban. Pagka wala kayong laban, pag hindi kayo lumaban, hindi kayo PDP. Yun, tama Yeah? yun. Kaya nga, pinili nyo ang partido nyo dahil sa salitang laban. Yun. Yeah. Tanong, nagpa-member ba kayo para personal nyo lang? Yun. Diba? Dapat tayong mga member, panindigan natin yung pagiging PDP laban ninyo.
Hindi magiging PDP pag hindi kayo lumaban. Yun. Yan, tama yan. Tama yan. At dahil dyan, dito na tayo sa tapang at totoo. Rapid fire na para po talagang makilala ninyo ng gusto kung papaano sumagot ang grabe ang paninindigan si Tatay Rani. Are you ready, Tatay Rani? Umiinom muna siya ng kape. Yes. Ready to mingle. Oh. Agoy! Okay. Dahil sa sinabi ko yung ready to mingle, Okay, go. una kong tanong, kape ba o pandesal? Pakiulit nga. Sabi ka Oo. Mamimili ka ng sagot. Oo. Kasi masyadong masyadong bedroom boy si Kapete. Na-distract sa bedroom. Kasi, ready to mamili ka. Kasi alam mo naman ang nasa ngayon. Ganito, ulitin ko, take 2. Tatay Rani, kape o pandesal? Kape. Tapang pa rin. Kape. Para panggising at tapang. Yun. Ito ang kasunod. Isang salita, ano ang korupsyon para sa iyo? Salot! Quezon City, 2nd District, please, in 3 words. Maunlad, may kulang, may darating. Yun. Galing talaga. Tatay Rani, ano po yung pinaka-proud na paninindigan mo? Ipaglaban ang tama, labanan ng korupsyon. Yes. Tatay, sino po ang brave man na hinahangaan mo? Tatay Digong. At sa punto namang ito, ang rapid fire para sa tapang at totoo na kailangan sagutin mo. Ano ang payo sa mga kabataang gustong pumasok sa politika ng malinis? May paninindigan. Manindigan sa tama at higit sa lahat, bumaba sa masa para makita ang tunay na problema. Kasi kaya sila gustong pumasok dahil may kakayanan sila. Pero iba yung kakayanan kung hindi mo nakikita ang ground o ang laylayan. Narinig ko na naman yan, laylayan, may naalala ako. Ano ba kulay? Tay, flood control in 2 words. Pinagkakakitaan ng salot Nang bal. sa bayan. Service, unity, o discipline? Alin ang pinakakailangan natin ngayon? Disiplina. Bakit? Dahil pagka may disiplina ka, magsiservisyo ka. Pag may disiplina ka, may pagmamahal ka. Yun. Tama. At pag may disiplina na ang lahat, may pagkakaisa. Yes. And now, message mo sa mga naninindigan gaya po ni Kong Mike Defensor at Senator Mark Coleta. Kahit gaano man kahirap ipaglaban tumindig sa tama, paano naman ang bayan kung walang titindig at makikipaglaban para sa bayan at sa tama? Mensahe niyo po sa mga naninirahan mula po sa mga kababayan natin na naninirahan sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung ano
ang tinanim nyo, yan ngayon ang inaani natin. Ang NCR ang isa sa pinakamalaking voting population. Kingmaker ang NCR. Dahil tayo ang kingmaker, tayo rin ang larawan na ang kasabihan kung ano ang tinanim natin, yun din ang inani natin. Yun. Tinanim natin ang mga Kaya ito, binaha. kaya ang inani natin, pagdurusa. Grabe. Oh, Penny, ako ay may rapid fire question din sa kanya. Opo. Oo, kailangan ito, challenging ito kasi bumabaha, bumagabagyo, lahat na. Ngayon, binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. May dalawang tao, no? Na isa lang ang maaari mong iligtas. Nasa gitna ka ng grabe na yung baha, no? Oh, eto. Kanino ka? Kapunan o Delima? Pipili ka lang ng isang isasalba, ha? Oo, kasi baha ito. The scenario is di ba? Kakaiba ito na rapid fire. May baha. Ngayon, pipili ka lang ng isang ililigtas. So, ito na. Unang choice. Unang choice. Kapunan o Delima? Ikaw naman, ginawa mo naman ako si Boeing eh. Di ba pwede, pareho na lang silang masaama doon kay Cara David? Pero Tay, in fairness uncomparable yung dalawa. Hindi sa mukha hindi sa mukha. Sa ugali. Why? Because na on the spot po si Kapunan, nag-sorry siya kagad. Kasi, hindi ko sasabihin kung sino tong isa. Up to now, yung isa, gina-justify niya yung mali niya. Kaya, kumain na lang tayo ng saba. Si Penny ang may sagot, si Tatay Rani yung tinanong. Eto, pangalawang choice. Dalawa na naman. No choice ako ron eh. No choice ka doon. Eto. Sinalo ko siya kasi alam mo, I need to do that. Why? Because lalaking-lalaki to, hindi niya gagawin niya. Okay, next. Ito naman. Sinong ililigtas mo? Win Gatchalian o Cheese Escudero? Next topic, please. Wala talaga siyang isasalba talaga kaya naano ko. Ito pa. Hindi siya plastic eh. Zaldico at Martin Romualdez. Ako, mas gusto ko isalba si Saldico kasi makukuha natin yung mastermind eh. Totoo. Kasi si Martin, dugo pa rin yan eh. Bagay, ang naghudas doon sa senior, yung rin nito, sila rin. Pero ako, mas gusto ko si Saldico kasi marami siyang maituturo ka. Ito, huling langoy. Sino ang isasalba mo? Si Bongbong o si Liza? Hindi ako konsentidor eh. Hindi ako. Tayong pagkakataon, baguhin ang lahat. Meron tayong pagkakataon para panagutin ang mga may sala sa atin. Panawagan ko sa ating Pangulo, panawagan ko sa lahat ng mga lokal na opisyal ng ating pamahalaan. Take time to be with God. Take time to pray. And take time to look in the eye every Filipino that you meet along the way. At tingnan nyo ang sarili ninyo. Ako ba ay kapag nakapagsilbi ng tama, ng matapat, ng makatarungan sa bawat isang Pilipino? Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay si Ka Astra Pimentel!
At ngayon naman po mga kasama, ako po ay talagang taus-pusong nagpupugay po sa inyong tapang at tunay na malasakit kasi ay ituon natin, wag po sa pagmamayabang, pagmamalabis. Or wag nating hamunin ang bawat isa para ipakita ang atin pong tunay na lakas. Bagkos, ang ating authority, ituon mo, itutok mo, ilagay mo, at ibaba mo sa serbisyo para sa tao. Yan po ang PDP. Mabuhay ang Pilipinas! Bye-bye! Mabuhay! PDP! Bye-bye! Dagang salamat po.